balikan po natin yung pagka-resist sa Pangulong Duterte. So ngayong araw po kasi, nagkaroon ng pangalawang hearing sa Senado. So pinangunahan natin yung Senador Bato de la Rosa at ni Senador Rani Marcos. Sa tingin niyo po ba dito sa hearing na to ay may patutunguhan? Thank you. Alam mo yun, matagal din akong nagtrabaho kasi sa Kongreso ng Pilipinas at sa kanya din sa Senado. Ang pinagtataka ko lang kasi, ang main issue dito ay tungkol sa hustisya. Tungkol dito sa deprivation of liberty. Normally, ang lead committee sana sa Senado ay yung Committee on Justice. No? Ang Committee on Justice. Hindi ko alam kung sino chairman ng Committee on Justice sa Senado ngayon. But maybe isa sa mga abogado na senador. I just don't know kung sino sa ngayon ang chairperson or chairman ng Committee on Justice. Pero ang nagdidinig kasi yung Foreign Relations Committee. And unfortunately, with all due respect to her, kandidato rin siya for election as senator. So, nagkakaroon tuloy ng mga haka-haka, duda, and then, of course, everybody knows, kapatid siya ng Pangulo. No? So, iyon ang isa sa mga baggage ng ginagawang committee here ngayon sa Senado. Is it really intended for the purpose of ferreting out the truth? Or is it intended to save some personalities in the administration? Pag ganun ang matanong hindi ito galing sa akin kung hindi galing sa taong bayan ito na nare-receive po natin. And para sa akin kasi bilang abogado, hindi ko rin masyadong matanggap na hindi ang Committee on Justice kung talagang honest to goodness na talagang hanapin natin yung katotohanan na what could be the reason behind this so-called illegal arrest, arbitrary detention, extraordinary rendition, violation of existing laws, Rome Statute of Republic of 1951, etc., etc. Ang mas nakakaalam siguro niya ay yung Committee on Justice. Or kaya siguro, dapat a combination of the two committees. Pag pinag-uusapan naman natin dito kasi yung international relations, if there is any that is affecting. But remember, yung ICC is not even a sovereign entity. It's not a state. Hindi ito isang estado. No? So, sinatanggap na nga natin na wala silang jurisdiction dito Kaya, yun ang aking komento dyan. No, kaya binaliwala ngayon ng mga members ng Executive Department. Ayaw nilang dumalo. Noong una, sabi nila, dadalo raw sila. Pero lately, nagkaroon ng official communication from the Office of the President na tama na yung unang hearing. Nasabi na lahat ang dapat na sabihin niya. So, they practically stopped the so-called session today. Hindi ko rin napanood na, hindi ko na pinanood hindi na rin ako nakinig after hearing about the information na hindi sila dadalo. What for? Tayo alam na rin natin lahat ang nangyari. Wala na tayong malalaman pag iba. Unless meron pang iba talagang dapat nating malaman. Siguro, ang gusto kong malaman na information sana magkano in total ang ginastos ng pamahalaan. Yun ang gusto kong malaman Hindi lang yung magkano binayad doon sa aeroplano. Magkano ang ginastos doon sa mga pulis, 7,000 plus, etc., etc. Gaano kalaki ang perang inubos ng pamahalaan para gawin itong illegal na pag-aresto kay Tatay Digong. Sa dami ng naghihirap na mamamayang Pilipino. Naghihirap, hindi sila makapili ng murang pagkain. Pero kaya pala ng gobyerno na gumastos para lang matupad po whatever may be their agenda. Sabi nga ni Attorney Jimmy, politika lang naman talaga lahat ito Talagang sabi ni Senator Robin, napilayan yung PDP laban nung tinanggal nila yung pinaka-rockstar namin sa politika si Tatay Digong na wala dito. But we don't know if this could be a blessing in disguise. I hope it is a blessing but not a disguise.
na sabi nga, yung kalungkutan ng mamamayang Pilipino sa ginawa nila kay Tatay Digong, lahat ngayon, galit na yung mamamayang Pilipino. Dahil dito sa pagbabaliwala sa ating soberenya, kalayaan, kapayapaan, karapatan ng ordinaryong mamamayang Pilipino. Sa aking pananalita doon sa naganap na pagtitipon doon sa Paco noong March 28, nando doon si Atty. GB, magkasama kami doon. Sabi ko, ang issue dito ngayon ay hindi lamang si Tatay Digong. Ang issue dito mismong soberenya ng bansa, mismong karapatan ng ordinaryong mamamayang Pilipino. Sinuko natin, binigay natin sa banyaga. Yan ang hindi matanggap ng sambayan ng Pilipino. So, yun lang masabi ko dyan sa pagdinig na ginawa sa Senado. Tapos na ba? O ongoing pa? Sabi po niya, Ma'am Cindy, pinapagawa ko po sa anak ko ang online voting registration kasi hindi po ako marunong. Nung nakuha na po ang detalye ko, bigla daw pong nawala at may message na, sorry, you have been blocked. You are unable to access comelec.gov.ph. Paano po ang susunod kong gagawin? Kinuha lang ang data. Well, iyan nga yung concern natin. Na because of this new system na gustong ipatupad ng COMELEC, hindi po talaga maliwanag sa ating mga affected sectors, itong mga overseas Filipino workers natin. Tulad yan, yung mga situations na nag-register sila as voter for the absentee voting system and then nauwi sila dito sa Pilipinas. Ang tanong, pwede pa ba sila mag-register as online sa online voting kung nandito sila sa Pilipinas? O hindi pa pwedeng makapasok kasi they are already here in the Philippines and using itong local IP address. These are really matters na wala doon sa guidelines So, kaya lalabas yan, mabablock talaga sila. Madi-disenfranchise sila. So, that is really undemocratic. Kaya ito ngayon yung petition na isinampa natin to address these issues na balikan natin yung sistemang umiiral na for the past 5 elections for purposes of our overseas Filipino workers, be given the chance to exercise the right of suffrage. Ang dami niyan, ganyan din yung aking mga nare-receive na mga messages. Na ganun ang nangyari from Singapore, from Korea, from UAE, from Saudi Arabia, even from the United States. May mga ganyan pong dumarating na mga problema. Kaya yan po sana ma-actionan kaagad ito. At hinihiling nga po natin na dinggin sana kagad ito at bumalik po tayo doon sa sistemang itinatadhana ng batas. Hindi naman natin sinasabi ito na wala tayong legal na basihan. Actually, sinabi nga ni Atty. Torion, yun ang online voting ang walang legal na basihan. Basta na lamang nag-issue ng mga resolutions ang COMELEC para i-implement itong mga ito. Kaya rin tayo nag-file ng petition dahil meron mga dumating na mga bagong resolutions na bigla-bigla na lamang ini-implement at nabubulaga lahat. So, yan po yung dahilan.